Okay, so ang ating pong topic ngayon is about the parable of the growing seed. Ano po, kahapon po, pinag-aralan po natin is the parable of the sower. At bukas po, isang parable na naman tungkol pa rin po sa binhi. The parable of the mustard seed naman po bukas. Ano po? Kaya puro may kinalaman po sa paghahalaman ang ating nung pinag-aaralan ngayon. Parable of the sower kahapon, ngayon parable of the growing seed, bukas po ay parable of the mustard seed. So magandang umaga po at buksan po natin ating Biblia sa aklat po ng Marcos. Mark 5 verses 26 to 29. Mark 5:26 to 29. O sabi, diniretso na pala sa 30. Hanggang 29 lang po muna kasi po yung 30 to 32, yun po ay bukas pa natin po pag-aaralan. Kaya po ang atin ng pag-aaralan muna ngayon ay yung 26 to 29. At dito po sinasabi, He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Verse 29, as soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come. Yan, palain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Medyo iba ho ang salin nito sa akin po yung King James. Ano po? Anyway, sigapin natin mapagtugma. Base po sa atin pong outline. Okay. So, number 1. Nakikita po natin dito, una, yung po mga characters. Ayan. Meron pong characters o mga items na dapat nating makita. Ano po, iba po kasi. Isa lang po kasi yung tao na binanggit po dito. Tapos yung dalawa ay object na po sila. Okay, so number 1 is the man. The man is the sower. He is also the reaper. Ano po ba ang ginagawa ng sower? Ayan. He sow. He sleeps by night. He woke up and rise by day. And he reaps when the harvest time came. Ano po? So, yan po ang trabaho ng sower, ng tao, the man. Ang ginamit po kasi dito sa akin pong translation ng New King James Version, sabi, the kingdom of God is as if a man. So, man po ang ginamit. Pero nung siya dinescribe, siya po yung naghahasik, nagkakalat ng binhi. Ayan. Na matapos niyang ikalat ang binhi, siya naman po, siyempre, na may panahon din magpahinga. Natutulog po siya sa gabi at siya po naman ay gumigising sa araw upang ipagpatuloy ang kanya pong trabaho. Yan, kailangan mahalaga po yan. Bakit po? Ang isang masipag na tao ay hindi maaaring hindi rin matutulog. Yan. Mahalaga po sa atin ang pahinga. Kaya ho tayo binibigyan ng Diyos ng araw at saka ng gabi. Ang araw ay dapat ginagamit sa pagtatrabaho at ang gabi naman ay ginagamit din sa pagpapahinga. Maliban na lamang po kung depende sa atin ng trabaho. Kung ang trabaho po natin ay nasa call center at ang mga customer natin ay nasa ibang bansa, kung saan ay gabi sa kanila, so kalimitan po sa mga call center, ang trabaho nila po ay panggabi. Pero dito po, bilang magsasaka ay ang kanya pong pagsasaka ay ginagawa niya sa araw. At sa gabi naman ay natutulog. Lalo na po, katulad nung araw, inabot ko po dito po sa aming barangay, sa Bukal, ay nung araw po ay wala pang kuryente. Ang ilaw po namin ay gas. Kaya po kami, bago dumilim, bago dumilim, kami po ay nakakain na. Kaya kung ang takip silim ay magsisimula ng mga alas 6, ayan, mga alas 5:30, madalas na, kakain kami ng mabilis. Ayan. Tapos ay pag dumilim, kami po ay kuminsan, nagkukwentuhan pa rin, gamit po yung aming tinatawag pong gasera, pero maya-maya tulugan na po.
Kasi madilim nga po. Wala pong TV nung araw dito kasi nga po ay walang kuryente. So, sa panahon po ni Jesus, habang kinukwento po niya, wala rin pong kuryente sa kanila. Kaya po naman, pagkatapos po ng pagtatrabaho sa araw, ay sila po ay maaga rin pong natutulog. Kailangan hong magpahinga sa gabi sapagkat yan po ay preparasyon para sa gawain kinabukasan. Ganyan po ang mga magsasaka, kaya po mahaba ang kanilang buhay dahil patako sa trabaho pero kumpleto naman po sa tulog. Tapos ay wala pong pollution nung araw, ay yan, at walang chemical ang mga pagkain, walang mga synthetic chemical. Kaya naman po malulusog ang katawan ng mga tao nung araw. Ano po? So, kailangan po natin ang kumpletong pahinga. Paano man pong trabaho natin nung kinakasadlakan, kundi po yung mga sa bukid, sa opisina, o sa mga pabrika, mahalaga po ang pahinga. Ayan. Kaya kung hindi hinihingi ng pagkakataon, ano po, kung ang trabaho nyo naman ay pang-araw, gamitin po ang gabi sa pagpapahinga. Yan po ay kailangan ng katawan. Disenyo po ng Panginoon po yan, ang pamamahinga sa buong magdamag. Kaya po wag po nating abusuhin nating sarili na hinahapit natin masyado. Ano po, yan bang wala ka nang ginagawa, ay gising ka pa at gumagawa ka pa na hindi dapat gawin. May kinapupuyat. Hindi po bale kung ang ginagawa natin ay mahalaga. Okay lamang po mapuyat. Pero kung hindi po mahalaga at pupuyatin natin ating mga sarili, ay tayo nagkakasala sa Panginoon. Dahil hindi po tayo nagiging mabuting steward ng Panginoon. Opo, kaya po mahalaga yan. Ang magsasaka, nagtatanim sa araw, tutulog sa gabi. Ako po may mga naririnig na ilang pong mga magsasaka. Dahil po dito po sa amin, kuminsan ay may panahong napakainit. Hindi ka makapag-araro sa araw. Ayan, bagaman hindi ako marunong mag-araro. No? Pero doon po sa, may mga nakikita po ako nag-aararo. Abay, sila po kung mag-araro ay gabi. Yan po ay ginagawa pagka maliwanag na maliwanag ang buwan. Siyempre, hindi ko kailangan, hindi nyo kayang mag-araro kapag madilim, hindi makikita yung dinadaanan ng araro. Ano po? Meron no akong mga kamag-anak na medyo napasipag-yata. Bagaman ito ay hindi totoo. Hindi ko totoo, ano? Pero pagka napakinggan ninyo ang nagkukwento, ay parang totoo. Yun ang mga gamit sa bukid, ay nilalagyan daw nila ng flashlight para paggabi nakakapagtrabaho. Pero hindi ho totoo yun. Ha? Yun biro lang. Pero meron no talagang mga masisipag na nag-aararo sa gabi. Kasi nga po, madali mag-araro paggabi na malamig. Tapos pati yung hayop na ginagamit, yung kalabaw, hindi masyadong nainitan. Kaya mas maraming nagagawa. At hindi ko po alam kung paano nila ginagamit naman yung kinabukasan. Pero siguro, nagpapahinga na sila. Pagka sobrang init, yung kanilang ginagawa, yung mga bagay na pwedeng gawin sa loob ng bahay o kaya sa ilalim ng puno. Ano po? Pero yung mga pag-aararo, sobrang init. Talaga namang matutuyan kayo at baka magkasakit pa, magka-cancer pa sa balat. Kaya po yung pong mga talagang mga magsasakang sanay at saka naghahabol po ng tamang pag-aararo para tumama po sa panahon ng tagtanim. Hindi pwedeng palampasin po kasi madi-delay. So ginagawa nila ay sa gabi po nag-aararo. Pero sa isang normal na sitwasyon, ang pagsasakay ginagawa po talaga sa araw, sa gabi kailangan ng magpahinga para naman kinabukasan. Pag nakapagpahinga, siya po gigising naman ng maaga kinabukasan upang maghanda sa kanya pong pagsasaka. Alam po ninyo, yung mga sinauna ho dito sa amin, kung tawagin ho yung mga matandang sipag. Ang mga tao dito sa amin ay pag tumilaw ang manok, nakabangon na ho yan, nagluluto na ng almusal, tapos madilim-dilim pa, o kaya habang sumisikat ang araw, nag-aalmusal na, at pagka-almusal ay diretso na po sa trabaho. Ano po? Kaya po lalo na po nung araw, nung wala pa po kaming tubig, wala pa pong water system dito, ang mga taga rito sa amin sa Bukal, madaling araw pa, nagpupunta na ho sa ilog. Madilim pa, ay nasa ilog na, naliligo, ayan, yung iba naglalaban ng konti, yung mga kailangan laban, maliligo, may dala na ho yung mga container, mga galon, na pagkaligo, pupunuin naman nila ng tubig ang kanilang mga galon para pag-uwi sa bahay, meron naman silang dalang tubig
na magagamit ho sa bahay. Ayan. So, ganyan ho ang buhay namin dito noon. Ayan. Bagaman hindi ko naranasan, pero nakita ko ho yan. Ano? Talaga hong pupunta sa ilog at pag bago sumikat ang araw, nakaigib na ho. Ayan, okay ba? Tsaka nakaligo na kasi ang ligo ay sa ilog para hindi naiigibin ang tubig. Ano ho? So, ganyan ho kasisipag ang mga tao dito nung araw. Kaya, at yung mga taong yon hanggang sa tumanda, dala-dala ho nila ang kanilang kasipagan. At inabot na ho yan ng modernong buhay. Nagkaroon na ho ng gripo sa mga bahay. Yan, nagkaroon na rin ho kami ng kuryente. Kaya ito, meron tayong live streaming ngayon. Ano po? Pero yung buhay namin noon, simpleng-simple lamang. At masarap din pong balikan sana yung ganong klase ng buhay. Ano po? Yan. Pero yan po, ang buhay po ng mga magsasaka ay ganon. Nagsasaka sila, nagpapahinga sa gabi, tatrabaho sa araw, hanggang dumating po yung harvest time. Ano po? Yung tag-ani. Kaya po pagdating ho ng tag-ani, dapat ang anihin. Hindi ho dapat makalampas ang anihan sapagkat yan dapat mong anihin, malalaglag sa lupa, o kaya mabubulok, o kaya tutukay ng ibon, o kaya kakainin ho ng daga. Marami pong masasayang. Kaya kailangan ho talaga, panahon ng ani, ay aanihin po yan para mapatuyo at may imbak na po sa mga bodega para sa panahon na kailangan ng gamitin o kailangan ibenta ay nakahanda na po lahat yan. Ano po? Kaya po ganyan ang kasisipag ang mga tao dito sa amin noong araw. Hanggang ngayon, meron pa rin po mga masisipag pero hindi na po masyado sa kasi iba na ho mga trabaho. Marami na ho yung nag-opisina, marami na ho yung sa pabrika. Kahit po yung amin ng mga bukid, mga sakahan, ay ginagawa na rin ng mga kainan, pasyalan, iba't iba na po ang mga nadidevelop na hanap buhay po dito sa amin. Kaya doon po sa iba, hindi na po alam kung ano ibig sabihin ng pagsasaka. Hindi na po alam kung ano ibig sabihin ng pagsasaka. Ano po, kaya malaki po nga ang pagbabago. Pero kami, alam po namin yan. Kaya yung pag nagkukwento si Jesus tungkol sa pagsasaka, alam po namin yan. Ano? At marami rin sa ating pong manonood, ay alam pa po nila yan. Especially sa mga nasa mga malayong probinsya, yan, yung mga agricultural pa ang lupa, ang kanila pong lugar ay alam na alam. So, the man is the sower, he is also the reaper. Siya yung nagtatanim, siya yung nag-aalaga, siya rin yung mag-aani pagdating ng panahon. Pangalawa, ayan, the scattered seed or the seed. Ayan, ano ba nangyari doon sa seed? Ang seed, ito po yung inihahasik, ito po yung inilalagay po sa lupa. Ano po? Yan po yung itinatanim, yung mga seed. Yan yung itinatanim noong magsasaka. Ayan. At kapag ka po yan ay nandun na po sa lupa, ang trabaho naman, mangyayari po diyan, it is a natural process kung saan ito po ay sisibol, it will sprout, it will grow, and it will produce crop. Ganyan po, ano? Yan pong binhi, kahit ganun karami, hindi sisibol kapag nasa bulsa. O di kaya naman kapag nasa bodega, hindi rin po yan sisibol. Maliban na lamang po kung butas ang bubong, umulan, nabasa, ay sisibol po yan kahit nasa loob ng sako. Kaya lamang, hindi magtatagal, mabubulok din po yon. Yan. Pero normally, in the normal process, ang mga binhi, yan po ay iniimbak para sa panahon ng tagtanim, yan po ilalagay doon sa bukid. Siyempre, yung bukid ay inihahanda po yan, hindi yan basta tinataniman. Inaararo pong mabuti, tinatanggal yung mga dumi, mga damo. Ayan, meron pa nga pong tinatawag na sinusuyod. Ano, yan, hindi ho dahil sa kuto. Ay mga malalaking bakal na ginagamit. Ang tawag po dyan ay suyod. Bakit po? Para tanggalin yung mga tuod, yan, mga sanga-sanga at saka mga damo na naandoon, kailangan matanggal upang maging malinis ang bukirin bago po taniman. So pag ang binhi po nasa lupa na, it will sprout, it will grow, it will produce crop. Okay, pangatlo. The earth. Ayan, binanggit po dyan yung earth. Anong verse po ba yan? Sa verse 28. For the earth yields crop by itself. First the blade,
then the head, after that the full grain in the head. Ayan. So yung earth po dito, ito po yung lugar kung saan ay itinatanim ang buto. Yan, it is the place where the seed were sown, the place where the seed produce fruits. Yan. Ito po yung lugar kung saan hinahasikan, tinataniman, at doon din sa lugar na yon, kasi doon po itinanim, yan po namang mga puno na yan, yung mga halaman, mga seed na yan, pag sumibol, hindi naman ho yung paggalagala. Kung saan siya itinanim, doon siya sisibol, doon siya lalago, doon siya magbubunga. So, yun po yung earth. It is a certain portion. Yan. Specific place kung saan po itinatanim ang mga buto. Yan. Maliban na lamang po sa mga kalabasa, pag nagtanim ka ng kalabasa dito, ang bunga nandoon. Pero ang pinanim may trigo o palay, kung saan mo itinanim yan, diyan yan sisibol, diyan yan lalago, diyan yan po magbubunga. Okay. So, pang sunod. Ano po ang interpretasyon naman dito po sa okay, ano po ating observation naman po? Yan, observation. Makikita po natin dito. Both the man and the seed played their own part. Yan. Meron silang specific part na ginagawa sa parable pong ito. Ito po yung part ng man or ng sower. The part of the man is to sow. Yan. Maghasik, magtanim. Tapos, ang part din niya ay magpahinga. Hindi po pwede na tanim ka na lang tanim, trabaho ka na lang trabaho, wala kang pahinga, abay maaga hong mamamatay. Ano, baka hindi niya naabutin ang anihan. Sobrang sipag ko dyan, no? Ay, kailangan ng pahinga. Dinisenyo talaga ng Diyos ang tao na magpapahinga. Ang katawan ho natin nakadesenyo na magpapahinga, especially yung tulog. Ano? Pero wag naman ng sobrang pahinga. Pagka ho sobrang pahinga, wala ho tayong magagawa niyan. Ano? So, kailangan din po, pagkapahinga, to resume the work. Kaya nga po, papahinga sa gabi, gigising sa araw upang magpatuloy naman ng pagtatrabaho. Ano po naman ang part ng plant? Ayan, the part of the plant is to be sown. Sila po yung itinatanim o yung seed. It is to be sown and it is to sprout, to grow, and siyempre to produce its fruit. Yan po ang pan. At it is a natural process. Ano po, hindi natin inuutusan ang binhi na sumibol. Hindi natin ito binabatukan para sumibol. Yan. Kapag nailagay po sa lupa yan, nabasa po ng tubig, sisipol na po yan mag-isa. Hindi na natin kailangan bantayan at tutukan, titigan para lang sumibol. Yan ho ay sisibol mag-isa. Yan po ay lalagong mag-isa at yan po ay bubungang mag-isa. Ang kailangan lamang po dyan, siyempre, nililinisan, inaabunuhan, yan, at tinitiyak na hindi po maaagaw ng mga ibon o ng anumang mga maninira. Yan lang po ang trabaho ng man o ng sower o ng farmer. Po. So, yung pong halaman, meron po siyang sariling buhay na siya po ay sisibol, lalago, at magbubunga. Ayan, whether we like it or not. Maliban na lang, bonsayin po natin, pakialaman natin yung buhay ng halaman, na sa halip na palakihin ay atin ng pinupuril. Ayan, pero by natural circumstance, yan po ay pag naitanim natin, meron na po siyang kakayanang sumibol, lumago, at magbunga. At meron din po mga kapanahunan po yan, no? Hanggang sa pag-aani, meron ng panahon yan. Ayan, kailangan ho ay sa ganung panahon, yan po ay malago na. Pagdating ng ganung panahon, dapat may bunga na. Pagdating ng ganung panahon, dapat to na-harvest na. Hindi po yan dapat na pinapalampas. So, meron po kaya po meron po tayong mga seasons, di ba? Ayan, yan po ay alam po ng mga magsasaka, mga bagay po yan. So, yan po ay ang ating pong observation. No po. Pangalawa natin pong observation, both the man or the sower and the seed cannot exchange in doing their part. Yan, hindi sila pwedeng magpalit. Hindi pwede yung farmer o yung sower ang siyang sisibol at magbubunga. Ang trabaho niya ay
magtanim. 'Di ba? Alagaan yung kanyang tanim. Hindi po pwedeng palitan at hindi naman pwede rin yung halaman o yung seed ang magsagtatanim ng farmer. May kanya-kanya hong ano yan. May kanya-kanya hong bahagi na dapat gampanan. Hindi po yan pwedeng pagpalitin ng role. Okay. Kaya kung ano po yung role natin, yun ang dapat nating ginagampanan. Huwag natin pakialaman yung role ng halaman. Role niya ho yun. Siya ang gagawa ng kanyang tungkulin. Pero tayo, ang tungkulin ho natin is to plant. Okay. Ano po ang ating po magiging interpretasyon dito po sa mga bagay na yan, ng mga spiritual interpretation po natin. Okay? Next po, okay, interpretation. The man, the sower, ito po yung mga preacher, ito po yung missionaries, ito po yung mga Bible study leader, ito po yung nag-share ng gospel, ito po yung mga pastor, yan, at saka mga Sunday school teacher, ito po yung mga humahayo upang tayo ay abutin ang salita po ng Diyos. Ayan, kaya kung meron po kayong mga taong na lumapit sa inyo, binabahagi ang salita ng Diyos, ito po yon. Sila po yung nagsoso. Ano po yung seed? Ito po yung Word of God. Ayan, itinatanim nila sa puso po natin. Tinatanim natin sa buhay po natin. Yung salita po ng Diyos, katulad ng ginagawa po natin. Salita ng Diyos, tinatanim po natin sa inyong mga puso upang ito po ay ating marinig at sumibol, magbunga sa ating pong buhay. Ano po? So tayo po yung tinatawag na earth, the place or the heart where the word is preached. Doon saan itinatanim ang seed ng salita po ng Diyos, ito po yung puso natin, ito yung buhay natin. Pwede po itong as individual or as a community. Halimbawa ay sa isang lugar, ayan, na ipahayag ang salita ng Diyos. So it is a community. Pwede rin naman individual sa atin, specific na tao or individual itinatanim. Katulad ngayon, nakikinig ka ng salita po ng Diyos. Yan, natatanim salita ng Diyos sa inyo. Andyan na yan sa puso ninyo. At yung salita ng Diyos ay sisibol, lalago, at magbubunga. Okay. So, yan po ang katulad po ng binhi, pag natanim sa lupa, meron na siyang kakayanang sumibol mag-isa. Lumagong mag-isa at magbunga mag-isa. Ganon din po ang salita po ng Diyos. Pag natanim sa puso po natin, iyan po ay may epekto na po sa atin. Ano po? Ayan, makikita ko natin sa susunod. So, ano po ang mga lessons natin pong makikita dito sa atin mga pinag-aaralan? Ang lessons po, ito. Number 1, ang trabaho po natin bilang tayo yung man, tayo po yung tagapaghasik ng binhi o ng salita ng Diyos. Our task is to spread the word of God. Ano po? Ayan, our job ay upang ipangaral ang salita po ng Diyos. Ayan, hindi yung seed ang mga ngaral. Yung seed ang ipapangaral, pero tayo ang mga ngaral. Tayo mag-share, tayong babalita, ayan, tayo ang magte-testimony para po sa iba. Trabaho po natin yan. Ano po? So, kaya kung meron po mga tao, kamag-anak natin, kakilala, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, yan po ay trabaho po natin. Tayo ang mag-aasik ng salita ng Diyos sa kanila, sa paanong paraan. Pwede po natin i-share. Dala ka ng Bible, magbasa kayo ng verse doon, ayan, pagbulay-bulayan mo. Ayan. Kung yung sa mga nagdi-devotion, ay pwede nyo i-share na yung mga devotion ninyo. Pwede nyo nang i-share sa kanila. At para kanila naman pong marinig. Ayan. Pwede rin naman, kung sakali na matapos pong lockdown, hindi kayo marunong mag-share ng Word of God, imbitahan natin sa church. Sama natin sa church. O di kaya naman, imbitahan niyo si pastor. Puntahan po natin sila upang ma-share ng Word of God. Di ba? So, yun po ang ating mong trabaho. May bahagi ang salita ng Diyos. May hasik po natin. May kalat natin. Kaya sabi diyan, scattered. Ayan, ginakalat po ang binhi. Ano po yung binhi na yon? Kaya sabi natin kanina, ito po yung Word of God. Ayan. The Word of God or the seed will serve its purpose. Ayan, may kakayanan po ang seed na sumibol, lumago at magbunga. Ayan, tingnan po natin Isaiah 55:10-11. Okay, sabi po riyan, for as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there but water the earth and make it bring forth and bud
that it may give seed to the sower and bread to the eater. Verse 11, pakilipat. Ayan. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. Ayan. Sabi rito, salita po ng Diyos para daw ulan na yung ulan pag bumaba, hindi siya basta aakyat sa langit, hindi siya babalik doon hanggang hindi na-accomplish yung purpose. Anong purpose po ba ng ulan? It will water the earth. It will water the land. Ganon din daw ang salita po ng Diyos, yung seed. Kapag daw ito'y na-preach, pag ito'y nailabas sa bibig, pag ito'y na-share sa mga tao, it shall not return to God void. Hindi babalik ito sa Diyos nang hindi na-accomplish ang trabaho nito. Sabi niya, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. So, ang salita po ng Diyos, meron siyang sariling kakayanan at kapangyarihan to accomplish yung purpose. Bakit ito ay sinasabi? Sa pangalawang verse po, Hebrews 4 verse 12, sabi, for the word of God is living and powerful, katulad doon ng binhi, di ba? Akala natin, ang binhi, tuyo na. Akala natin, patay siya. Ilagay mo sa lupa. Aba, may buhay po. Sumisibol. Because the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, ang salita po ng Diyos, may kapangyarihan po yan. Ginagawa niya ang trabaho niya. Pero, hindi niya magagawa ang trabaho niya kung hindi natin ikakalat. Kung hindi natin isasabog. Kung hindi natin itatanim sa puso ng mga tao, at yan po ay nanatiling nasa aklat, hawak-hawak po natin at nakasarado ang aklat, hindi natin binabasa, hindi natin sinishare, hindi niya ma-accomplish ang kanyang purpose. Pero once na daw po ito i-release, nakita niyo, may mangyayari. Katulad po kayo po mga nanonood, hindi po ba? Sa inyong papapakinig sa salita po ng Diyos, ang laki na ng binago ng Diyos sa inyo, di ba? Yan. Especially yung mga hindi ko po nakikita, hindi ko nakakausap. Pero kayo po ay malimit na nakikinig. Ano? Yan. Dahil sa pakikinig ninyo, yung salita po ng Diyos na narinig po ninyo sa panonood ng live streaming, eh malaki ng binago sa buhay ninyo. Yan, tumibay yung pananampalataya, mas na-enjoy ninyo yung buhay, ayan, mas gumanda ang inyong pong mga desisyon sa buhay, at mas naging mabait tayo kaysa dati, di ba ba? Ang daming binago niyan. Bakit? Kasi makapangyarihan. Yung salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, eh sumibol na, lumalago na, at nag-iintay na lamang tayo ng bunga para po sa harvest. Ayan, so magbubunga po yan. Ano ba ang mga bunga ng salita ng Diyos? Yan nga po, yung mga magandang buhay, ay mga binagong buhay, yan po ang bunga. Pangalawang bunga ay yung mga tao naman na masesyaran pa rin natin. Di ba? Di ba ang binhi ganon? Pag natanim sa luha, sisibol, magbubunga, tapos itatanim na naman, kumakalat ng kumakalat, dumadami yung puno kasi yung mga bunga na natatanim ng natatanim. Ganon din po, yung salita po ng Diyos natanim sa atin, kailangan ikakalat po natin yan. Ano po, upang sa ganon, dumami pa ang mga puno, dumami pa ang matataniman ng salita ng Diyos. Kaya yun po, trabaho natin po yan, ang itanim ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos, siya nang gagawa niyan. Siya nang kikilos kasi makapangyarihan po. Hindi natin pwedeng limitahan kung anong pwedeng gawin ng salita po ng Diyos. Kung minsan nahihiya tayo, natatakot tayo na i-share. Bakit? Baka hindi maniwala, baka ako'y tawanan. Hindi po. I-share lang natin. Kung siya magtawa, nasa sa kanya yon. Pero kung siya maniwala, di may bunga po tayo, di ba? Ang mahalaga, yung trabaho natin, ginagawa natin, yung pagtatanim ng salita ng Diyos, pagtatanim ng binhi sa puso ng mga tao. Pangalawa. Pangatlo na po. Ayan, God expects much on us to preach the word. 2 Timothy 4:2. Sabi po diyan, preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Ang laki ng expectation ng Panginoon sa atin. Ano po? Na tayo, kung tayo nataniman ng salita ng Diyos, kailangan yung salita ng Diyos sa atin lumago. Yan. Tumubo, lumago, at siyempre kailangan po magbunga. At ang pagbubunga yan, yung dadating ang panahon, tayo na mismo rin ang nagpipreach. Tayo na rin ang nag-share. Yan. Tayo na rin ang nag-i-invite sa kanila. Tayo yung nagte-testimony sa kanila.
Ano po? So, yan po, sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Preach the word. Be ready in season and out of season. Ayan. Ano ba yung season and out of season? Yung season, ito yung talagang meron takdang panahon. Mga pananambahan, Bible study, cell group, mga seasonal. Mga season talaga yan. Pero yung ano yung out of season, ganito po yung out of season. Yung bang nagkita kayo sa kanto, nagkasakay kayo sa elevator, nagkatabi kayo sa sasakyan, yan. Sinira mo ng gospel o binasa mo siya ng isang verse, ba? Yung salita ng Diyos na natanim sa kanya, abay sumipol. Bakit? Baka yung nasiran mo ng verse, baka yan ay mabuting lupa, no? Baka yan ay hindi bato, hindi rin niya tabing lupa, at hindi rin siya dawagan. Baka mabuting lupa, naitanim mo doon, abay sumipol. Ako'y natutuwa, no? Kung minsan ako'y nakakita ng mga puno. Abay, sumipol doon sa pader. Tapos lumaki ng lumaki. Ang galing, ano? Kung minsan titingnan natin, ang pader na to, walang mabubuhay dito, matibay ito, matigas to, bato to. Pero meron pong mga binhi na talagang pag tumama ho ron, talagang nagkakaugat, lumalalim ang ugat. Hanggang sa lumaki po yung puno. Ayan. So, hindi natin pwedeng i-judge. So, tayong judgmental dahil lang sa mga itsura at kalalagayan ng tao natin sisiran. Ang mahalaga, ma-share yung Word of God. Kahit batuhan yan. Bahala na i-cultivate pagdating ng panahon. Kasi, yun nga, Word of God is powerful. Kaya niyang tumubo, kaya niyang lumago, kaya niyang bumunga sa kanyang pinagtaniman. Kaya huwag natin bigyan ng limitasyon ang pwedeng gawin ng salita po ng Diyos. Siyempre, mas maganda kung nakukultivate yung lupa bago taniman. Pero may mga panahon, hindi mo na makukultivate. Ano? May panahon na, since ito mga ay out of season, kailangan maitanim mo na. Kahit yan hindi pa nakukultivate, itanim mo na. Kasi out of season. Yung mga seasonal, yan yung mga, may mga cultivation na ginagawa na ipe-prepare yung lupang tataniman. Yan yung mga season. Pero yung out of season, dahil nga po, baka hindi na maulit ang yung pagkikita, may samantahin ng pagkakataon na i-share na ang Word of God para sa kanila. Ang sabi rito, convince, rebuke, exhort with long suffering and teaching. Yan. At yan po ay trabaho natin at yan po ay ine-expect ng Diyos sa atin. Kasi nga, mataas ang expectation ng Panginoon sa atin. Nagagawin natin na ating tungkulin bilang tayo ang sower. Yan. Tayo ang tagapag-asik ng salita po ng Diyos. So, yan po ang bagay na atin pong natutunan mula po dito sa talinhaga pong ito. The parable of the growing seed. Ayan. Ayan. So, anong dapat natin gawin? Siyempre, i-preach natin ang Word of God. I-share po natin yan. Ano? Upang sa gayon magkaroon po tayo ng buhay. Bukas po, isa na naman pong The Parable of the Mustard Seed. Karugtong po nito. Pwede niyo pong ituloy ang pagbasa para po bukas ay alam na po natin. Ano? Sige po, tayo po manalangin. Salamat po aming umang Diyos. Salamat po sa mga salita mo. Salamat po sa karunungan, inyo pong pinagkakaloob. Salamat po sa inyo pong pagpapaunawa sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, kami po ay may patuloy na mahamon. Gawin ang aming tungkulin bilang kami yung mga tagapagtanim. Kami namang nakarinig, kami na nataniman na. Kasi hindi naman kami pwedeng magtanim kung hindi pa kami natataniman. Kaya, Panginoon, kami na nataniman na, nakarinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tumubo na sa amin, lumago at nagbunga, ay amin naman pong gamitin ito upang maitanim din po sa iba at magbunga rin naman ang iba. Panginoon, hindi lang po ito tungkulin, kundi pananagutan din namin sa inyo. Kung hindi kami magtatanim, marami kang sisingilin sa amin. Pero kung kami magtatanim, kami, Panginoon, ay mag-aani at ito magbibigay ng kaluguran sa inyo, yung makita po ninyo na may bunga kami mula po sa mga tanim na natanim sa aming pong puso. Maraming salamat po. Palain niyo po ang bawat isa nanonood ngayon at patuloy samahan, ingatan at patuloy nagkabayan. Maraming salamat po. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tumaasa po na tayo po ay napagpala at saka patuloy tayo magkikita-kita bukas. Ito pong muli ang inyo pong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanog ng Malabag Community Bible Church para po sa atin pong Morning Food for the Soul. Patuloy ng papaalala at nagsasabing ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.